Bata pa lamang si Carlo nang iniluwa siya ng kanyang mga magulang sa kanilang probinsya sa Pilar, Capiz. Sa kadahilan ng hindi gusto ng kanyang ama ang pamumuhay doon, lalo na't laki ito sa lungsod sa Maynila. Kaya naman nang makagraduate ng grade 6 si Carlo, kaagad silang dinala ng kanyang ama sa Maynila upang doon magsimulang mamuhay. Hanggang sa tumungtong lamang ng 20 anyo si Carlo, ngunit hindi pa rin siya nakakapagbakasyon ng kanilang probinsya. Sa tuwing binabalak niya kasing magpaalam sa kanyang ama, hindi na kaagad siya nito pinapayagan na ikinakainis naman ng kanyang ina. Palaging nag-aaway ang mga ito tuwing nagpapaalam siyang magbakasyon sa Pilar, Capiz, kung saan siya ipinanganak. Ayon sa kanyang ina, hindi naman daw masamang dalawin nila ang ilang mga kamag-anak doon. Makinig na lang kayo sa akin, Isadora. Carlo, para din naman sa ikabubuti niyo to. Bulyaw ng padre di pamilya sa kanyang mag-ina. Nagtingin na lamang si Carlo at Isadora dahil sa kakaibang kilos ng lalaki tuwing nagpapaalam ang binata na magbabakasyon siya sa Pilar, Capiz. Kinabukasan, bago pumasok ng trabaho si Carlo, nakatanggap na naman siya ng sermon sa kanyang ama. Hindi na kasi niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo, sapagkat hindi na niya nakikita ang kanyang sarili sa pag-aaral. Nais lamang niyang maging matagumpay na negosyante, ngunit pati iyon ay minamaliit ng kanyang ama. Carlo, ito ang isipin mo. Mas mayaman ka pa sa kahit sinong negosyante kung may diploma ka. Ano ba naman ang maibibigay ng call center na yan sa iyo, anak? Saad ng amang si Carlito. Alis na po ako, pa. Walang ganang pagpapaalam ni Carlo sa ama bago umalis. Napabuntong hininga na lamang siya habang nag-aantay ng tricycle patungong kanyang trabaho. Dito kasi sa Maynila, pwede lamang tricyclein ang lahat ng iyong pupuntahan, lalo na kapag trabaho. Nang makarating siya sa kanyang opisina, kaagad siyang binati ng 3 niyang kaibigan. Sila Samuel, Faith at Blaster. Nung baguhan pa lamang siya bilang call center sa kanilang kumpanya at nagtitraining pa, ang 3 ito ang nagtiyagang turuan siya at palaging pinapaalalahanan ng kanyang mga dapat na gawin hanggang sa unti-unti siyang natuto. Kaya naman tuwing may sahod na, siya ang palaging nanlilibre sa mga ito. Hindi rin naman kasi tinatanggap ng kanyang mga magulang ang kalahati ng kanyang sahod na ibinibigay niya sa mga ito. Kaya naman mas malaki rin ang kanyang naiipon para sa kanyang binabalak na negosyo. "Hoy, bakit parang bagsak yung mukha mo, ha?" tanong ni Faith. Magkatabi lamang kasi ang kanilang mga upuan at computer. Tuwing wala silang tawag, pakikipagtsekahan ang kanilang ginagawa, katulad ngayon. Maaga pa lang kasi at ang iba pa ay panggabi, hanggang madaling araw na shift ay hindi pa umuwi. Si Papa kasi, siniramunan na naman ako. Bakit daw hindi ko ipinagpatuloy ang pag-aaral ko? Halos araw-araw na lang yun. Yun ang binubungangan niya sa akin. Dinaig pa si Mama. Pagsusumbong ni Carlo sa mga kaibigan. Hindi na rin kami naninibago sa tatay mo. Halos yan lang din ang rason bakit araw-araw bagsak yung mukha mo kapag pumapasok dito. Kaya ka palaging pinapagalitan ni TL at ng mga caller mo. Natatawang sambit ni Blaster. Si Blaster ang may pagkabading sa kanilang 4. Inaamin din ito na sa kanila na isa siyang bisexual o
mas kilalang nagkakagusto sa babae at lalaki. Ngunit hindi pa rin ito matago ang kilos ng pagkabading nito. Hoy, bakasyon naman tayo. Kanina kasi nangingi ng 4 weeks na vacation leave yung isa nating kasamahan sa department. Binigyan naman siya. Kaya naman tayo kahit mga 15 days. Okay na yun. Saad ni Faith. Si Faith naman ay kikay sa kanilang apat. Siyempre, ito lang din ang nag-iisang babae sa kanilang magkakaibigan. Pero kakaiba kasi talaga ang pagkakikay ni Faith. Para siyang second version ni Jolina dahil sa mga ipit-ipit nito sa buhok at mga makukulay na porsela sa kanyang braso. Idagdag mo pa ang makukulay na kwintas at hikaw niya. Hindi nga ako pinapayagang magbakasyon ni Papa sa probinsya namin Sa ibang lugar pa kaya? Wika ni Carlo. Natawa naman si Samuel. Ito naman ang pogi at crushable sa kanilang apat. Si Samuel kasi ang tipong makapanghulog ng panty ang mukha ang katawan, lalo na't walang garter. Kaya lahat ng babae sa kanilang kumpanya ay tripe o gusto si Samuel. Para kang minor de edad kung tratuhin ng tatay mo. Mabuti hindi ka naging bakla. Sabat ni Samuel. Bigla namang sumama ang tingin ni Blaster dito. Hoy, lalaking mukhang si Hawk. Makapangdiri ka sa aming mga bakla. Akala mo kung kasing pogi mo na si Piolo Pascual at Daniel Padilla. Bulyaw ni Blaster. Sasabat na sana si Samuel sa ribat ni Blaster. Ngunit hindi niya na ito na ituloy sapagkat dumating bigla ang kanilang team leader. Inanunsyo nito na magkakaroon ng vacation leave ang lahat ng mga apelyedong tatawagin ito. Sa kanilang kumpanya kasi, tuwing napapansin ng kanilang pinakabos ang mga empleyadong hindi nagve-vacation leave, ito na ang kusang nagbibigay sa kanila ng vacation leave upang makapagpahinga na siyang ikinainis palagi ng kanilang team leader. Kasi sa tuwing may mag-vacation leave, absent o day off, syempre, dagdag trabaho na naman sa kanilang departamento. Salvation, Quirino, Quezon, Trinidad, Domingo. Yan ang may vacation leave starting tomorrow. The rest, back to work na. Kainis. Anunsyo ng kanilang team leader bago ito umalis. Nagtingin na naman ang apat na magkakaibigan. Sila kasi talaga ang pinakaunang mga tinawag. Samuel Salvacion, Carlo Quirino, Faith Trinidad at Blaster Domingo. Kaya naman pagkatapos ng kanilang shift ng alas 8 ng gabi, kaagad silang kumain sa labas at mapag-usapan ang kanilang gagawin sa bakasyon na iyon na ibinigay ng kanilang kumpanya sa kanila. Ibig sabihin kasi ng vacation leave, kahit hindi ka pumasok sa kanila, bayad pa rin ang araw na hindi mo pinasukan. Ay, saan kaya ako magbabakasyon? Wala naman akong kamag-anak sa mga probinsya Wika na Blaster. Ako rin. Halos sa ibang bansa ang mga kamag-anak ko at mga magulang ko. Malungkot na saad ni Faith. Hindi pare-pares tayong walang mapupuntahan. Anong gagawin natin sa 4 na linggong bakasyon? 1 buwan din yun. Tanong naman ni Samuel. Doon sila unti-unting tumingin kay Carlo. Batid kasi nilang may mga kamag-anak na gustong puntahan si Carlo sa kanilang probinsya. Ngunit ang problema ay ang ama nitong hindi pumapayag kahit anong gawin ng binata. Ano na naman? Bakit ako Saad ni Carlo. Sige na, mag-camping tayo roon sa mga bundok sa probinsya ninyo. Dali na. Pamimilit ni Faith.
Hindi nga pumapayag ang papa ko na magbakasyon ako roon. Palagi ko nang sinasabi yun sa inyo, di ba? Pagrarason ni Carlo. Bakit? Sasabihin mo bang pupunta ka roon? Siyempre hindi, no? Sabat naman ni Blaster. Doon tila nabuhayan ng lakas ng loob si Carlo na magsinungaling sa kanyang ama. Kaya naman pag-uwi niya ng bahay, kaagad niyang sinabi sa kanyang mga magulang na 4 na linggo siyang hindi uuwi. Palusot niya, may ino-offer na libreng kwarto na maaring tulugan nilang mga empleyado ang kanilang kumpanya. Kaya isa siya sa mga nag-avail upang makatipid sa pamasahe araw-araw papunta sa trabaho. Hindi naman nagduda ang kanyang ama, maliban sa kanyang ina. Kaya naman nang makatulog na si Carlito, kaagad na tumungo si Isadora sa silid tulugan ng kanyang anak at doon, naabutan niya itong nag-iimpake ng mga dadalhin. Alam kong walang ganun ang kumpanya. Saad ni Isadora. Nanlaki naman ang mga mata ni Carlo. Ngunit kaagad siyang nilapitan ng kanyang ina at hinawakan sa pisngi. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa tatay mo ang tungkol dito. Pakikumusta na lang ako sa lolo't lola mo, anak, ha? Habili ng kanyang ina bago umalis sa kanyang silid. Laking pasasalamat ni Carlo dahil naiintindihan siya ng kanyang ina. Kaya naman kinaumagahan, 5:00 pa lang ng madaling araw, gumayak na kaagad siya. Naglakad lamang siya ng kaunti at nakarating na rin siya sa wakas sa barangay hall kung saan doon niya hihintayin ang kanyang 3 kaibigan. Si Samuel kasi ang sumagot ng van dahil may narintahan ng mga sasakyan ang pamilya nila. Isa-isa lamang silang sunduin ni Samuel. Siya ang pinakahuling sinundo ng binata. Kaya 7:00 na ng umaga sila nakaalis. Hindi naman magkalayo ang mga bahay nila. Ngunit para hindi sila mahirapan, si Samuel na rin ang nagboluntaryo, isa-isa silang susunduin. Habang nasa biyahe sila, hindi maiwasan ng magkakaibigan ng maingay. Naisa na nilang mag-road trip patungo sa Capiz. Ngunit biniro naman sila ni Carlo na baka gusto nilang languyin ang dagat. Nang makarating sila sa pantalan, si Samuel na ang nag-isikaso ng lahat at sasakay na lamang sila ng barko patungong Capiz. Isang gabi lang naman ang pananatili nila sa barko, samantalang ang van na dala nila ay nasa parking lot. Si Samuel ang nasagot ng lahat ng pamasahe nila sa barko. Yayamanin naman kasi talaga ang binata. Kung tutuusin nga, hindi na dapat ito nagtatrabaho. Ngunit ayon kay Samuel, ang pagtatrabaho niya daw sa call center ay libangan lamang para sa kanya. Habang paakyat sila sa cabin kung saan ang kanilang pahingahan, puno ng mga dipamilyar na tao ang paligid. Ngunit lahat ng mga ayon ay bababa rin sa pantalan ng Capiz. Nang mahanap na ni Carlo ang kanyang higaan, kaagad niyang ibinaba ang kanyang mga gamit at saglit na inayos ang kanyang higaan. Habang nag-aayos siya, isang buntis na babayang lumapit sa kanya at nagtanong kung saan ang numero ng higaan nito. Kaagad namang itinuro ni Carlo ang naturang higaan. Magkatabi lamang sila nito, ngunit may maliit na harang para hindi magdikit ang kanilang mga katawan. Sa buong biyahe, hindi mapigilan ni Carlo na hindi makaramdam ng excitement, lalong-lalo na ngayon lamang siya makakauwi muli sa kanilang probinsya. Iniisip na kaagad niya kung ano na ang itsura ng kanyang dating mga dungisi na pinsan. Natatawa na lamang siya tuwing naaalala niya ang mga nakaraan. Lumipas ang gabi, 5:00 ng madaling araw din silang nakarating sa pantalan ng Panay.
Kaagad na bumaba si Carlo kasama si Blaster at Faith. Samantalang si Samuel naman dumiretso pa sa parking lot upang kunin na rin ang van. Habang nag-aabang ang tatlo kay Samuel, hindi mapigilan ni Carlo na ilibot ang kanyang paningin sa kapaligiran. Ang laki ng pinagbago ng Capiz. Dati parang hindi pa kilala ang lugar na to, ang modernong kagamitan at kagawian. Nang makalabas na sa parking lot si Samuel, kaagad na sila nitong dinaan habang inaakyat ng tatlo ang mga gamit nila sa sasakyan. Napatigil si Carlo nang bigla siyang pinigilan ng matandang lalaki. Gusgusin ito. Maraming peklat sa muka at dungisin din. Walang sapi na mga paa, ngunit may kwintas ito na nakasabit sa leeg. Huwag na kayong tumuloy. Maaring hindi maganda ang takbo ng biyahe ninyo. Uwi ka ng matanda. Napansin naman ni Samuel na si Carlo na lamang ang hindi pa nakakapasok sa van. Kaya naman kaagad siyang lumabas mula sa front seat ng sasakyan at pinuntahan sa likod si Carlo. Nadatnan niyang nakipag-usap ito sa matandang lalaking gusgusin. Mukhang nainis naman si Samuel, kaya kaagad niyang pinaalis ang matanda. Sabay nang umakyat ng sasakyan ang dalawang binata. Samantalang si Carlo naman ay hindi pa rin mawala sa isipan ang narinig mula roon sa dungisi na matanda. Uy Carlo, huwag mo nang pansinin ang pulubing yon. Wika ni Samuel bago pinaandar ang sasakyan. Habang nagbibiyahe sila, hindi napigilan ng magkaibigan ang mag-ingay ng mag-ingay dahil sa excitement ng kanilang nararamdaman. Kantahan, hiyawan, at tawanan ang maririnig mo mula sa loob ng van. Samantalang si Samuel naman ay focus na focus sa pagdadrive. Ilang oras ang makalipas, napansin na ni Carlo na tila hindi na naging pamilyar ang mga daanan. Wala na ang mga kabahayan at poste. Wala na rin mga sasakyan na dumadaan sa daan na yon. Tama ba itong dinadaanan natin? Tanong ni Carlo. Nagtingin na naman sina Faith at Blaster. Ha? Ikaw ang dapat nakakaalam ng daanan natin eh. Sabat naman ni Blaster. Hindi ko na rin alam eh. Nawala ng signal ang cellphone ko. Kaya di ko ma-open ang Google Map. Saad ni Samuel. Doon lamang tumahimik ang lahat. Lumingon si Carlo sa likod at doon lamang siya nakahinga ng maluwag. May isa pang sasakyan ang nasa likod na nakasunod sa kanila. Habang tinatahak nila ang di pamilyar na daan, unti-unti namang kinakain ng dilim ang buong paligid. Mag-aalas 6 na kasi ng gabi at nasa daan pa rin sila. Hindi pa rin nila inaasang maliligaw sila at aabuti ng dilim sa daan at halos buong araw silang nagbibiyahe at pahinto-hinto pa. Lumingon muli si Carlo sa likod at doon niya napansin na wala na ang sasakyan na nakasunod sa kanila. Bigla na lamang siyang kinabahan. Hindi na rin kasi pamilyar ang daan na tinatahak nila. Kahit ilang taon na siyang hindi nakauwi rito sa Pilar Capiz, alam niyang hindi ito ang tamang daan papunta sa kanila. Napansin niya rin na halos mag-iisang oras na silang paikot-ikot sa nasabing lugar. Ngunit hindi pa rin nila makita ang tamang daanan. Nakatulog na rin ang dalawa dahil sa pagod. Tanging si Carlo at Samuel na lamang ang natirang gising. Carlo, kanina pa tayo paikot-ikot dito sa lugar na to ah. Ilang ulit na tayong pabalik-balik dito. Malapit na rin maubos ang gasolina natin. Nag-aalalang wika ni Samuel. Paanong pabalik-balik? Naguguluhang tanong ni Carlo. Napansin mo yung puno ng akasya na yan. Tandaan mo yan ha. Mamaya, babalik ulit tayo rito.
Saad ni Samuel. Kaagad namang tinandaan ni Carlo ang puno ng akasya. Di kalaunan, tama nga si Samuel. Muli silang dumaan sa puno ng akasya. Doon na niya pinatigil ang binata sa pagdadrive. Pakaramdam niya kasi, hindi na maganda ang nangyayari sa kanila. Parang may kung ano na ring presyensya ang nakapaligid sa kanila. Nagising naman ang dalawa dahil sa biglaang paghinto ni Samuel ng kanyang sasakyan. Doon na rin ipinaliwanag agad ni Carlo na naliligaw sila. Nataranta naman si Faith nang malaman ang kanilang sitwasyon. Wala na ring signal ang kanilang mga cellphone, kaya hindi sila makahingi ng tulong. Pinakalma naman ni Blaster ang dalaga sa pamamagitan ng kanyang pagyakap. Nang kumalma na ang lahat, muling pinaandar ni Samuel ang van. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi talaga sila nakakaalis sa lugar na yon. Ano nang gagawin natin? Natatakot na tanong ni Faith. Si Samuel kasi pabida. Sana si Carlo na lang ang nag-drive para alam niya ang daanan. Paninisi ni Blaster. Susugurin na sana ni Samuel ang binata o yung binading. Ngunit biglang pumagitda si Carlo. Huwag na tayong magsisihan dito. Tama na. Pagsusuway ni Carlo sa lahat. Bumaba na lamang sila ng sasakyan at naghanap ng signal para sa kanilang mga cellphone. Ngunit kahit anong paghahanap nila, wala pa rin silang mahagilap na signal. Kulang na nga lang umakyat sila sa puno upang makahanap lamang ng signal at makahingi ng tulong. Tinignan na rin ni Samuel ang gas ng sasakyan. Malungkot niya kaagad na ibinalita sa tatlo na kaunti na lamang ang gas at hindi na ito aabutin ng 20 kilometro. Halos magwala na rin si Blaster dahil sa takot at pagod. Tapos ganito pa ang mangyayari sa kanila. Nasa kalagitnaan na sila ng pagtatalo nang bigla nilang maaninag ang isang sasakyan na papunta sa kanila. Doon lamang nabuhayan ang loob ang magkaibigan. Kaagad na inilabas ni Samuel ang mga gamit nila sa sasakyan at pumagitna sa daan upang harangan ang sasakyan na paparating. Nang makalapit ang naturang sasakyan, kaagad na bumaba ang driver. Isa itong matanda na sa tansya nila ay nasa 50 anyos na. Tinanong sila nito kung anong nangyari sa kanila. Kaagad namang ipinaliwanag ni Samuel at Carlo kung bakit sila natigil sa kalagitnaan ng kawalan. Hindi naman nagdalawang isip na tumulong ang matanda. Kaagad silang pinasakay nito at sa kanyang sasakyan. Nung una, ayaw pa sana ni Carlo dahil pagkaramdam niya, may ibang binabalak ang matandang lalaki. Ngunit makita niyang nagsipasukan na sa sasakyan nito ang kanyang mga kaibigan. Wala na rin siyang nagawa kundi ang sumakay na lamang. Nagpakilala naman ang matanda bilang si Mang Istong. Inamin kaagad nito na hindi niya alam ang Pilar Capes, ngunit maaari niya silang bigyan ng pansamantalang tulugan. Dahil sa pagod, kaagad nang pumayag si Blaster at Faith kahit hindi tinatanong ang dalawa nilang kaibigan. Wala namang nagawa si Samuel at Carlo kundi ang sumunod sa dalawa. Si Carlo ang nakaupo sa tabi ng Mang Istong, samantalang ang tatlo naman ay nasa likod lamang. Habang nasa kalagitnaan sila ng pagbibiyahe, biglang nasuka si Carlo dahil sa kakaibang amoy na pumasok sa kanyang ilong. Amoy na patay daga at nabubulok na karne. Kaagad niyang tinignan ng tatlo sa likod at doon, napansin niyang tulog na ang mga ito. Napansin niya rin na napatingin sa kanya si Mang Istong. Kaya kaagad niyang sinabi sa matanda na nahihilo lamang siya sa biyahe.
Doon niya rin napansin ang kakaibang ngiti ng matanda. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit mas lalo siyang nagtaka nang makita niya ang isang mantsa ng dugo sa polo ng matanda. Kinabahan si Carlo dahil sa mga kakaibang napansin niya kay Mang Istong. Masama rin ang kutob niya sa matanda. Ngunit mas pinili niyang huwag na lamang pansinin ang kanyang nararamdaman. Dala na rin siguro ng pagod. Ayaw niya rin kasing mangusga ng tao base lang sa itsura nito. Makalipas ang ilang oras, nagising na lamang si Carlo na tumitigil na ang sasakyan. Napansin niya ring bumaba si Mang Istong. Palihim niyang iniangat ang kanyang ulo at doon niya napansin na may kinakausap ang matanda. Hindi niya naririnig ang mga sinasabi nito dahil nakasarado lahat ng bintana. Kaya naman palihim niyang binuksan ng kaunti ang bintana na malapit sa kanya at malapit kay Mang Istong. Doon niya lamang narinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Ano, ayos na ba yung mga handa natin para sa kaarawan ni Pinuno? Tanong ng isang lalaki na may matipunong katawan. Ayos na ayos. Marami-rami rin itong mga to. Malulusog pa. Saad ni Mang Istong. Ginapangan naman ng takot si Carlo dahil sa kanyang narinig. Pakiramdam niya, sila kasi ang tinutukoy ni Mang Istong na handa para sa kaarawan ng kanilang pinuno. Habang abala sa pag-uusap si Mang Istong, kaagad na ginising ni Carlo si Samuel. Ito lang kasi ang malapit sa kanya at abot ng kanyang braso. Nang magising si Samuel, kaagad siyang sininyasan ni Carlo na tumahimik. Nag-type naman kaagad si Carlo ng kanyang cellphone at isinulat ang kanyang pakiramdam sa matandang tumulong sa kanila. Nang matapos siya sa pag-type, kaagad niyang inaabot ang cellphone sa binata at binasa naman ito ni Samuel. Maski rin pala ang binata ay may kakaibang kutob kay Mang Istong. Nang matapos sa pagkikipag-usap ang matanda, kaagad itong bumalik sa sasakyan. Napahinga siya ng maluwag nang mapagtanto niyang tulog pa rin ang mga batang tinulungan niya. Nawala naman ang ngiti niya nang mapansin niya ang bintana na malapit sa natutulog na si Carlo. May bukas itong maliit. Kaagad namang sumugod si Samuel kay Mang Istong at tinutukan ito ng kutsilyo na dala niya. Nagising na rin sa ingay si Faith at si Blaster. Kaagad namang ipinaliwanag ni Carlo ang mga pangyayari. Lumabas si Samuel kasama si Mang Istong sa sasakyan habang tinutukan niya ito ng kutsilyo. Mariing tinanong ni Samuel ang matanda kung ano ang binabalak nito sa kanila. Bumalik din ang mga matitipunong lalaki upang awatin ang magkakaibigan. Pilit na pinapaliwanag ng mga ito na hindi sila ang handa na tinutukoy. Ngunit matigas si Samuel at Carlo. "Huwag niyo kaming paglulukuhin. Mga aswang ba kayo?" tanong ni Carlo. Nagkatingin na naman ang mga matitipunong lalaki, sabay halakhak sa tawa. Anong mga aswang? Naniniwala pa rin ba kayo sa mga ganon? Naguguluhan at natatawang tanong ng isa sa kanila. Nagkatinginan si Carlo at Samuel. Hindi nga kami mga aswang. Ano bang kalokohan ng mga pinagsasabi ninyo? Tanong ni Mang Istong. Narinig ko kayong nag-uusap kanina. Sabi nyo, kami ang mga sariwang handa na ihahain nyo sa kaarawan ng pinuno nyo. Pangangatwira ni Carlo. Anong kayo? Yung dalawang baboy sa likod ng sasakyan.
Yun yung tinutukoy ng mga isdong. Saad ba ng isa? Doon lamang nila narinig ang hiyaw ng baboy sa likod ng sasakyan. Napakamot ng noo na lamang si Carlo dahil noong pagsakay nila kanina, wala naman silang narinig na hiyaw ng baboy. Kaagad na binitawan ni Samuel sa mga istong at dali-daling humingi ng tawad. Ganoon din si Carlo, Faith at Blaster sa maling pag-aakusa nila sa matanda at mga kasamahan nito. Ayos lang. Nga pala, dumito na muna tayo. Mag-aalas 12 na kasi ng hating gabi at nahihirapan akong magmaneho. Saad ni Mang Istong bago tuluyang pumasok sa malaking bahay. Kaagad namang sumunod ang magkakaibigan kahit iyang-iya sila sa kanilang mga ginawa. Tinuro naman sa kanila ng matanda ang isang malaking silid na kanilang pansamantalang matutulugan. Nang makapasok sila sa silid, kaagad nilak ni Carlo ang pintuan at ang mga bintana na siyang ipinagtataka ng lahat. Ano ba naman yan, Carlo? Walang ganang tanong ni Blaster. Sinisigurado ko lang, baka kasi nagpapanggap lang ang mga yon. Wika ni Carlo. Ngunit binigyan lamang siya ng kakaibang tingin ng mga kaibigan. Carlo, tigilan mo na yung mga imahinasyon mo. Hindi aswang yung mga yon. Higit sa lahat, mabuti silang tao. Tignan mo, kahit inaakusahan sila nating aswang, pinatuloy pa rin nila tayo. Magpasalamat na lang tayo. Mahabang litanya ni Samuel at humiga na sa kama. 2 double deck ang nagsisilbing kama nila, kaya saktong-sakto rin dahil 4 din ang kasya sa naturang higaan. Nang makahiga na ang lahat upang makapagpahinga na, si Carlo naman ay muling bumangon dahil hindi siya mapakali sa kanyang iniisip. Pakiramdam niya talaga may mali sa mga taong tumulong sa kanila. Ngunit paano naman niya ito malalaman? Siya lang naman ang nakakaramdam ng ganoon. Wala na lamang siyang nagawa kundi ang bumalik sa paghiga at nagantay hanggang sa dalawin siya ng antok. Kinabukasan, nagising na lamang si Carlo dahil sa kakaibang ingay na kanyang mga narinig sa labas. Dali-dali siyang bumaba ng double deck at sumilip sa bintana. Doon nakita niya ang isang kakaibang figura ng kung anong hayop o tao ang kinakatay habang pinapalibutan na sinasayawan ng 5 mga lalaking nakahubad at tanging dahon ng saging ang saplot. Kumakanta at umihiyaw ang mga ito ng kakaibang lingwahe na hindi naiintindihan ng karaniwang tao. Dali-dali namang ginising ni Carlo ang kanyang mga kaibigan. Ngunit nang isa-isahin niyang gisingin ang mga ito, bangkay na lamang ng 3 ang kanyang natagpuan. Wakwak ang tiyan na mga ito at nawawala ang ibang lamang loob. Kaagad namang napasigaw si Carlo dahil sa pagkagulat. Carlo! Carlo! Napabalikwa si Carlo dahil sa isang bangungot. Tumambad naman sa kanyang 3 niyang mga kaibigan. Buhay na buhay ang mga ito. Dali-dali niya ring tinignan ang mga tiyan ng 3 upang makumpirma niyang buhay nga sila. Buhay pa kayo? Nauutal na saad ni Carlo. Nagtinginan na lamang ang 3 bago sinagot ang tanong ng binata. Buhay naman talaga kami eh. Bakit ba? Tanong ni Faith. Nanaginip kasi ako. Kinain daw kayo ng mga aswang. Nauutal na sagot ng binata. Nagkatinginan muli ang 3 bago humalakhak sa tawa na parang mga bata na kinikiliti. Hindi naman mapigilan ni Blaster na hindi hampasin sa balikat si Carlo. Tawang-tawa kasi talaga siya sa kwento ng binata.
Para kang grade 2 na bading. Mabuti hindi ka umihi sa short mo. Natatawang wika ni Blaster. Napasapo na lamang sa noo si Carlo sa reaksyon ng kanyang mga kaibigan. Sa kabilang banda naman, naabala si Mang Istong sa paghahanda ng mga gagamitin nila na pangkatay sa ihahain nilang handa para sa kanilang pinuno. Napangisin na lamang siya nang bigla niyang maalala ang malaman na katawan ni Faith at Blaster. Mabuti na lang nalusutan niyo yung mga bata kagabi. Kung hindi, lago tayo kay Pinuno. Saad ng isang matipunong lalaki na si Agwan. Si Istong kasi nagpahuli. Sabat naman ni Kamawi na isa rin sa matitipunong lalaki. Hoy kayo ha, magpasalamat na lang kayo at nagawan ko ng paraan ang ipanghahanda natin kay Pinuno. Sagot ni Istong. Teka, hindi ba yayang gawin ni Pinuno yung babae? Tignan mo, 4 na lang tayong aswang ang natira rito. Kailan natin magparami? Yes. Saad ni Agwan. Napatigil naman si Istong sa kanyang ginawa at dali-daling tumungo sa kinaroroonan ng kanilang tinatawag na pinuno, si Makamandig. Isang aswang na galing sa Samar at napadpad ito sa kapis dahil sinunog ng mga tao roon ang kanilang tirahan. 4 na lamang silang natira sa kanilang angkan. Kaya naman ganito na lamang ang kanilang pag-iingat na huwag silang mabisto ng ibang mga tao dahil tiyak na hindi sila bibigyan ng pagkakataon ng tadhana na mabuhay pa ulit. Pinuno! Tawag namang Istong sa aswang na si Makamandig. Nakaupo ito sa upuan. Nagawa lamang sa bato. Masangsang din ang amoy na tila kuweba na ginawa nila. Puno na rin kasi ito ng iba't ibang klaseng ng bangkay ng mga taong biktima nila. Dahil para sa kanila, ang amoy na iyon ay isang aroma at napakabango sa kanilang ilong. Ano na naman, Istong? Mamaya na ang kaarawan ko. Naihanda mo na ba ang kakainin natin? Tanong ni Makamandig sa lalaki. Kagamitan pa lang po ang inihahanda ko, Pinuno. Nakalimutan kong sabihin na may isa pala akong babae na nahuli. Kung gusto mo, yang gawin na lang po siya natin. Maaari natin siyang gamitin para mas lalo tayong dumami. Masayang wika ni Istong. Tila nahiwagaan naman si Makamandig sa ideya ni Mang Istong. Kaya naman kaagad siyang pumayag sa nais ng lalaki. Iniutos niya kaagad rito na pagsapit ng 8:00 ng gabi, dapat nakahanda na ang lahat ng kanilang kakainin. Lalong-lalo na ang 4 na magkaibigan. Samantala, pagkatapos mag-almusal ng magkaibigan, kaagad silang nag-ayos ng kanilang mga gamit upang magpaalam at magpasalamat kay Mang Istong. Ngunit habang nag-aayos sila, biglang kumatok si Agwan at Kamawi. Pinagbuksan naman ito kaagad ni Samuel at doon tumambad sa kanila ang 2 lalaki habang nakangisi. Napakunot noon na lamang ang magkaibigan. Magandang umaga. Nais namin kayong imbitahan sa kaarawan ng pinuno namin. Gusto niyo bang sumama? Tanong ni Agwan habang nakangisi at may pakilay-kilay pa kay Faith na siyang ikinasira naman ng ekspresyon ng mukha ng dalaga. Pasensya na ho kayo. Kailangan na po kasi naming umalis Sagot ni Samuel. Ay nako, bukas na kayo umalis dito. Kawawa naman ang pinuno namin kung walang dadalo sa kaarawan niya. Tila naglungkot-lungkutan na saad ni Kamawi. Walang nagawa ang magkaibigan kundi ang pumayag na lamang. Kaya naman kinagabihan
Kaagad silang sinundo ni Mang Istong gamit ang kanyang sasakyan. Bumiyay lamang sila ng 5 minuto at kaagad ring tumigil sa harap ng masukal na kagubatan. Doon lamang kinabahan ang 4 na magkaibigan. Teka lang ho, Mang Istong. Sigurado po ba kayo na dito gaganapin ang kaarawan ng pinuno ninyo? Tanong ni Faith. Aba, oo naman. Gusto niya dito kasi parang bumabalik ang alaala niya noong bata pa siya. Kaya halina kayo. Pag-aaya ng matanda. Walang nagawa ang 4 kundi ang sumunod kay Mang Istong, kahit masama na ang kanilang kutob sa kilos ng matanda. Habang tinatahak nilang madilim at masikip na kagubatan, hindi nila napigilan na hindi matakot dahil sa sunod-sunod na alulong ng isang hayop. Hindi nila mawari kung ito ba ay pagmamay-ari ng aso dahil sa kakaibang pag-alulong nito. Nang makarating sila sa kalagitnaan, kaagad na tumigil si Mang Istong na siyang ipinagtataka ng magkaibigan. Hindi pa nga sila nakagalaw nang biglang humarap ang matanda sa 4. Tumambad naman sa kanila ni Carlo ang pangit at malahalimaw na mukha ni Istong na siyang ikinasigaw nila. Hindi na sila nagaksaya pa ng oras. Dali-dali silang tumakbo ngunit huli na ang lahat dahil isa-isang nagsulputan sina Agwan, Kawami at Makamandig na siyang pinuno nila. Pare-parehas ang kanilang mga anyo, ngunit hindi nagkakamali si Carlo. Tama nga ang hinala niya sa mga ito. Isa silang mga aswang. Sabi ko na nga ba, mga aswang kayo? Sigaw ni Carlo. Hindi naman sila pinakinggan ng mga nilalang. Dali-dali silang hinabol ng mga ito at sinunggaban. Si Carlo at Blaster ang unang nahawakan ni Agwan at Kawami. Pilit silang kinakagat ng dalawa, samantalang si Faith naman ay nahabol na rin ni Kamandig. Dali-dali namang inilabas ni Samuel ang kanyang kutsilyo at mabilis na sinaksak sa liig ang mga aswang. Walang nagawa ang mga ito, kundi pansamantalang umatras upang humiyaw sa sakit. Kinuha naman ng 3 ang pagkakataong iyon upang makatakbo. Ngunit inarangan naman sila ulit ni Istong. Galit na galit ito. Nang maaninag ni Carlo ang malaking bato sa kanyang tabi, hindi na siya nag-aksaya pa ng segundo at kaagad itong pinulot bago binato kay Istong. Natamaan sa mukha ang nilalang na siyang ikinasigaw nito sa sakit. Doon lamang tumakbo ng mabilis ang 3. Habang tumataka sa mga aswang, bigla na lamang nilang naalala si Faith. Kaya wala silang nagawa kundi ang bumalik at hanapin ang dalaga. Samantala, tahimik namang tinatakpan ng dalaga ang kanyang bibig habang nagtatago siya sa likod ng malaking puno. Naririnig niya rin ang mga yapak at mahinang halakhak ni Kamandig. Nasaan ka na, mahal ko? Nais ko nang matikman ang laman mo. Pakanta-kanta na sambit ni Kamandig. Ano kayang title ng kanta niyon? Maya-maya pa, bigla itong lumingon sa puno kung saan nagtatago si Faith. Ang dalaga naman ay todo dasal na sana ay hindi siya mahuli o makita ng aswang. Habang papalapit si Kamandig sa malaking puno kung saan nagtatago ang dalaga, hindi niyan mapigilan na humalakhak sa tawa. Dahil sa wakas, maaari na silang magparami at maghasik ng lagim sa mundo. Ang manghahawakan na niya ang nakatalikod at nagtatago na figura ni Faith. Nang isang braso ang biglang sumakal sa kanyang leeg. Napasigaw sa sakit ang pinuno. Samantalang ang dalaga naman ay akmang tatakbo na dahil sa narinig niya nang bigla siyang harangin ni Blaster. Napayakap na lamang si Faith sa baklang binata habang umiiyak sa takot. Doon,
Mabilis na kinuha ni Carlo ang bawang at asin na itinago-tago niya sa kanyang bulsa at sinalpak ito sa bunganga ni Kamandig. Napasigaw sa sakit ang aswang hanggang sa unti-unting umuusok at parang napapaso ang katawan nito. Dali-daling tumakbo pa palabas ng kagubatan ng magkaibigan pagkatapos nun. Nang makalabas sila, mabilis silang sumakay sa sasakyan ng Mang Istong. Iniwan din kasi ng lalaki ang kanyang susi, kaya napaandar nila ito. Habang kumakaripas ng takbo ang sasakyan, hindi napigilan ng apat na tumawa ng tumawa dahil sa kanilang naranasan. Makalipas ang ilang buwan, hindi pa rin makalimutan ng apat ang nangyari sa kanila. Kahit na tinuloy nilang pagdalaw sa mga kamag-anak ni Carlo, hindi naman nila tinuloy ang pagcamping sa mga bundok-bundok na kagaya sa kanilang mga plano. Nung umuwi rin sila, nagbahatid na lamang sila sa mga kamag-anak ng binata upang hindi na sila muli pang maligaw katulad ng dati nilang karanasan. Samantala, nalaman naman ng ama ni Carlo ang kanyang ginawa at ang nangyari sa kanila. Hindi kasi niya napigilang hindi ikwento ang mga pangyayari sa kanyang ina noong makauwi siya. Ngunit hindi ito sinasadyang marinig ng kanyang ama. Kahit napagalitan, tinanggap naman ito ni Carlo dahil alam niyang mali rin siya. Sinuway niya rin kasi ang utos ng kanyang ama. Kaya rin pala hindi sila pinapayagang pumunta ng matanda sa Pilar Capiz dahil alam nito na may mga aswang na naninirahan doon. Kaya kahit ayaw niya, napilitan siyang iluwas sina Carlo sa Maynila upang maging ligtas ang kanilang buhay. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Huwag kalimutan magpandesal.